Hanap ba kayo ng MMFF movie na papanoorin sa sinihan? If you're up for horror and thrilling movie that will give you so much jump scare, then I will recommend you Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Sobrang swerte ko na napanood ko to during the premiere night with the cast bago i-release this December 25, and grabe, ngayon lang ulit ako nakapanood ng legit na thrilling at nakakatakot na Pinoy horror film. Ito yung horror film na talagang mapapaganon ka while watching it. Start nung mga horror scenes, talagang ang bilis na ng tibok ng puso ko until nag-end yung movie. Parang aatakihin na ata ako sa puso while watching this kasi sobrang intense. Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital is said to be the first found footage film in the Philippines. Found footage is isang cinematic technique na parang raw yung recordings ng character. Tapos, pinakita ito sa audience, said to be a found footage. I believe most of us are familiar with the Paranormal Activity na movie. Parang ganun yung atake sa pag-shoot ng film na to. But this film is actually inspired by the Korean horror film na Gonjam Haunted Asylum. By the way guys, hindi pala sila magpo-portray ng certain characters sa film na to. They'll be using their names, and bida sa film na to sila Enrique Hill, Alexa Miro, Jane De Leon, Rob Gomez, Beauty Queen MJ Lastimosa. Interesting din na nag-add sila ng mga non-celebrity na cast tulad ni tarot reader Raf Pineda, who's also a content creator, I believe. Isang paranormal content creator na si Ryan Azurin, or kilala bilang si Zarkaru. They use a bunch of GoPros in this movie. I believe mga more than 28 GoPros. So, yung nakikita nyo, yung mga andun sa mukha nila, yun yung makikita mo mostly entirely sa film. Sa movie kasi, nagla-live broadcast sila habang ina-explore yung pinaka-haunted na lugar sa Taiwan, ang Xinglin Hospital. Not quite sure kung dun talaga sila mismo nag-film, but I believe pumunta sila dun sa exterior ng Xinglin Hospital. Pero kasi watching the film and the actual place of Xinglin Hospital sa Google, parang magkaiba siya. So, bali yung interior sa film parang staged, pero grabe, parang totoo talaga. So, ang scenario sa film na to, actually wala daw silang script, may guide lang. So, kanya-kanyang batuhan ng lines while shooting this. In-explore kasi nila ang Xinglin Hospital kasi sabi dito, merong mga paranormal activities na nangyayari sa abandoned building na ito. Pinasok nila ang Xinglin Hospital para patunayan and mag-spend sila doon ang whole night and to share people kung ano nga ba ang nasa loob ng Xinglin Hospital in the middle of the night. Naka-live broadcast sila sa film na to. Kasi nila ding patunayan kung totoo nga ang mga rumors na pumapalibot sa lugar na ito. But later in the film, unfortunately, isa-isa nilang naranasan ang mga nakakatakot at life-threatening encounters dun sa building na yon. Mga biroan nila, first part of their broadcast, napalitan ito ng takot at pagsisisi. Fun fact guys, ang Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital ay ang unang nakakuha ng atensyon ng Hollywood Entertainment publication na Variety noong October 28. So, ang tanging MMFF entry na nakilala dahil sa international appeal nito sa track record din ng Reality MM Studio sa paggawa ng high-quality film. This horror film for me is really a fresh take on Pinoy horror films. And using the found footage cinematic technique adds an impact talaga of the overall experience of the film. Sobrang intense na mga jump scare. Definitely worth watching this holiday season to spend thrilling fun with your family, friends, or loved ones. Napanood mo na ang movie na ito while watching this video? Let me know your thoughts about this movie in the comments.